Pag-usapan na po natin itong mainit na issue na kung saan ay napahiya po si Marbil. Ayun. Napahiya po ang pinuno ng PNP na si Marbil. Bakit to kanyo? Kasi yung pagsampa-sampa ng kaso ng bata niya hindi kinatigan ng piskal. So ibig sabihin po mga kababayan, iyak talo ito mga ito. Ibig sabihin po, yung kanilang mga aligasyon na kesyo inano ni Pangulo tuloy. Excited lang. Inano ni Vice President Sara Duterte itong pinalagan yung PNP. Ay naku po, mapapakita ho natin dito. Ipapaliwanag ho natin na talaga hong sablay. Alam mo naman di ba? Hari ng sablay, walang iba kung hindi si PNP Chief Marbil. Hari ng sablay po yan Kasi alam nyo naman ang mga desisyon yun sa buhay pagdating sa PNP, talaga sablay di ba? Kaya ngayon, eto na, di ba? Kung may pinakasuhan pa si BP Sara nung panahon na nagkakaroon ng aberya dyan sa HOR. Ang problema kasi dito, eto explain ko sa inyo. Ang problema ko kasi dito kay Marbil, ewan ko kung totoo yung sinasabi nila na tila sumusunod sa utos ni Speaker Romualdez at hindi ng Pangulong Marcos. Yung tanong, ito lang talaga, nagtatanong lang po tayo PNP Chief, kanino ka ba talaga? Sino ba talaga boss mo? Diretsuin mo nga kami. Kasi tila, ang nangyayari ngayon, tila ang boss mo si Romualdez Napaghalataan po natin yan nung panahon na nagkaroon po ng problema si BP Sara Duterte sa Kamara kung saan ipinakulong yung kanyang Chief of Staff at tila inutusan lang ng pamunuan ng PNP na na dalhin yung si Chief of Staff doon nagkasakit, dalhin ibalik sa kung saan man sa public hospital kahit hindi kayang gamutin. Tila ganun Alam niyo ba ito para lang sa inyong kaalaman. Alam niyo ba ang PDL? Okay, ang PDL po kung sakasakali mga ito, iba pa ho itong usapan sa Chief of Staff Hindi ho PDL yung Chief of Staff ni BP Sara Duterte Pero sabi nila, pagdating ho sa PDL, pagka kunwari nagkasakit ito, maaari itong mamili ng kanyang ospital na nais. Kunwari, pinayagan siya ng particular na authority at that time. Kasi pwedeng korte magsabi sa kanyang i-hospital siya o di kaya pag talagang emergency pwede yung BJMP. At hinahayaan po, pinapayagan po ng isang PDL o may nagkasakit o may emergency, maaari po siyang mamili ng kanyang ospital. Kung private, babayaran niya po ito. At kung public, maaari hong government na magbayad doon ito. Kuwari, hindi mo kaya magbayad ng private. So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Yung PDL nga, may karapatan na mamili. Ang logic po daw kasi niyan, nung tinanong ko sa isang may alam mo dyan, na isang nasa uniform personnel. Ang logic po kasi niyan, siyempre, pagdating sa buhay mo, ikaw ang mamimili na kung sinong gagamot sa'yo. Diba? So, gayon din. Ito, isipin nyo na lamang po. Isipin nyo na lamang po nung panahon na kung saan yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte hinimatay. Yung Chief of Staff ni BP Sara Duterte ay talagang nahirapan na huminga. At nung dinala sa ospital, it took a while, di ba? We were there. Ang tagal bago nila pinapasok yung ambulansya. Ang tagal bago nakalabas yung Chief of Staff at nadala sa ospital. At nung dinala nga po doon sa isang sa veterans, hindi ho kaya yung mga dapat gawin kasi nga puno rin ho yun. Kasi remember, di ba kung maalala nyo, pinag-usapan natin yan, there is only one hospital for the veterans. Ibig sabihin, sa mga uniform personnel na retired na, yan lang yung veterans ho yan. Talagang pumipila ho daw ang mga tao. Hindi na ho kayang i-accommodate. That's why they decided to transfer. Kaya lang, nagmagaling yung pulis
nagmagaling si Colonel Dr. General kataas-taasang pulis. At sabi niya, hindi, sasaraduhan kita ng pinto. Hindi ganun. Sasaraduhan kita ng pinto. At yun na nga. At syempre, bilang security na naka-assign kay VP Sara Duterte, medyo tinabig po. Hindi naman sinampal, hindi naman po hinampas. Tinabig lang po. Ginanon lang yung kernel doon. At yun na ang bunga ng pagrereklamo niyang walang kwenta. May malamang sa malamang, may basbas ho ito ni PNP chief. Kasi hindi naman po gagalaw yun ng ganun Hindi naman po gagalaw yung pulis ng ganun kung walang basbas. Tandaan nyo, Vice President yung kinakalaban mo. Gagalaw ka lang ng basta-basta. Siyempre, sasabihin mo yan sa boss mo, boss, ano to? Anong gagawin natin? Inapi ako dito. Kaya dito mo malalaman na itong si PNP Chief Marbil ay very, very, very biased and political. Bakit kanyo? Kasi doon sa time na yon, yung kernel keso kuno natabig, nagdemanda na kagad. Tama, mali? Bakit? Yung authority nga, matapang si Marbil dahil doon nga sa Congress. Dahil alam naman natin, Congress ang nagpakulong dito sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Dito ka magtataka. Pero nung inaapi na, tinatarantado na, binubuli na yung kanyang opisyal na si Grijaldo sa Kamara, hindi man lang siya nag-lift ng finger para suportahan ang kanyang tauhan. Bakit? Pag ginawa niya yun, makakalaban niya Kamara. Kaya tuloy dito, ini-interpret ng mga ibang mga nanunood, netizen at mga mamamayang Pilipino na sandali, ano ba ito? Sariling pulis ba ito ni Romualdez? Ito ba'y tao ni Romualdez o tao ng ating presidente? Kanino na hubang sumusunod na boss itong si PNP Chief Marbil? Ha? Kanino ka na ba sumusunod ngayon? Kay Speaker o kay Mr. President? As far as I remember, ang Commander-in-Chief nyo ay yung ating Pangulo, hindi ho ang Speaker of the House. Sa matter of fact, hiwalay nga kayo dyan. Di ba? Pero ang dating, ng mga pangyayaring ito, parang pinatutunayan mo na may ganun sa'yo si Speaker. Kaya tuloy, di ba, naalala nyo, may mga chismis na si Speaker daw ang naglagay dyan bilang PNP chief. Kasi tandaan ninyo what we are presenting is not fake news. We are presenting evidence and it's up to you kung ano ang iyong konklusyon. Kasi kung maaalala ninyo, meron sinabi si Bato. Di ba? Meron sinabi si Bato, meron daw lumapit sa kanyang opisyal ng PNP. Kinausap daw. Sabi ni Bato ito, hindi po ako nagsabi nito. Kinausap daw ng pamunuan ng Kamara at sinasabing ilaglag mo lang si Duterte. Ikaw ang susunod na general. Ikaw ang susunod na PNP chief. Ilaglag mo lang daw si Duterte. Iaangat ka, parang ganun ang dating ng usapan. I'm not sure kung ano eksakto, pero merong binanggit na ganun si Senator Bato. Ngayon, ang tanong, dahil ba doon? Dahil tandaan ninyo, ang nag-utos at kumausap daw dito ay pamunuan ng Kamara. Kaya tuloy nagkaroon ng agam-agam na itong si PNP Chief Marbil, kaya naging PNP Chief yan at nalagpasan niya yung ibang mas matikas dyan. Mas marami daw mas matikas dyan Mas marami daw na uuna Mas senior dyan na dapat second in line na. Ibig sabihin, after ng PNP Chief, sila na dapat ang PNP Chief. Pero nilagpasan daw ni Marbil. Kaya tuloy ang daming agam-agam na nagsasabing, baka nga, dahil close nga itong si Marbil kay Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ito kaya ay merong basihan? Ilagay nyo nga dyan. Oo, may basihan yan. Oo, muka. Sa tingin namin, bata talaga yan ni Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako nagtatanong lang Ako ay minumulat ko lamang ang inyong kaisipan
sa mga pangyayari sa ating bayan, it is not for me to say kung ano ang dapat nyong paniwalaan. Pero kayo po ang mag-conclude. Ako'y nagpipresenta lang ng mga facts. Okay? Ako'y nagpapakita lang. O ito yung mga nangyari no nakaraan, ito yung mga usapan. Kaya ako'y nagtatanong sa inyo mga kababayan, sa tingin nyo ho ba? Itong si PNP chief, bata, hawak sa liig ni Speaker Romualdez. Ito pa ang isang halimbawa niyan dahil dito sa kaso-kaso dito sa QCPD. Alam mo, ang tindi nito mabubuking mo talaga dito yung yung nangyari doon sa detalye ng kanilang demanda. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pananakit ng kanyang kampo sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan... Ayan sinara po. Napakatarantado lang Nandun yung ating Vice President. Tingnan nyo. Tingnan mo itong pulis na to. Binabantayan nga siya Sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng... Munti kang pang ipitin. BP Sara, tandaan nyo yan Tandaan niyo yung pagmumukha ng pulis na yan, yung opisyal na yan, na munti ka nang ipitin kayo. Ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa BMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Napag-utusan daw na dalhin sa BMMC. Alam mo, ang tanong, sino nagutos? Kaninong otoridad? Yun po ang tanong dito. On whose authority? Kanino nanggaling ang authority na yan, yung pag-utos na yan? Yan po ang tanong natin. Kasi napaka-importante yun yan. Para malaman natin, ano ba talaga ang nangyayari dito sa PNP? Sunod-sunuran na lang po ba talaga sa speaker ito?